Ginawang negosyo po, yung nausog, ginawang palabigasan ng mga organizers. Papunta doon, yung mga nausog vlogger sila, tuwang-tuwa, libre hotel, libre kain, libre pamasahe, baka may pasobre pa. Tama pa? Pagkatapos kami yung iniintriga ng mga bayaran ng Palasyo Malacanang ni Lisa Marcos. Magalabas kayo ng resibo. Di ba? Ang makita ninyo sa amin, invitation. Pinalalabas na naman po ng China na tayo yun ang gugulo. May panawagan sila sa atin, no? China urges Philippines to take right path toward regional peace. Right path? So anong ibig sabihin ninyo ng right path, tamang direksyon? Yung ginawa ng previous administration. Huwag kami, mga Chinese, yun ang maling direksyon. Yung tinahak na direksyon ng previous administration, ang resulta nun, the Philippines, province of China. Ano kami, bali, mauto ninyo? Yan po yung panawagan ng China. China called upon the Philippines to immediately heed the voices of countries in the region and to veer away from the wrong path soonest to ensure peace and stability. Nanakot pa na magkakagulo para masiguro daw ang peace and stability. So ibig sabihin, pag hindi tayo bumalik doon sa direksyon na yon na gusto nila, tulad ng sa previous administration, magkakagulo. So kayo ngayon yung nananakot, kayo ngayon ang ayaw ng katahimikan, at sa kasing sinasabi ninyong voices, nagsalita na po yung international community na dapat irespeto ninyo yung desisyon ng UNCLOS at yung 9-dash line ninyo na naging 10-dash line na. Kayo man lang po yung kumikilala niyan. Wala mang mag-recognize na mga bansa kahit dito sa Southeast Asia. So sabi dyan mga kababayan sa balita, yung panawagan ng Beijing came after reports that the US Army was shipping out war equipment including land-based mid-range capability or MRC missile system known as Typhoon na pinasok dito sa Pilipinas para sa annual balikatan military exercises. Para lang naman yon sa yung mid-range missile na pinuna ni Putin. Para sa annual balikatan lang naman yon. And by September daw, ibabalik na. At saka, anong pakininyo? Territory namin yung Ilocos. Tama po? Nangingialam kayo. Ang Pilipinas po hindi nangingialam sa pagiging military superpower ninyo. Nang bumili kayong mag-manufacture kayo nagmanufacture ng mga armas, may narinig kami may narinig kayo na protest galing po sa amin. Di ba wala? Hinayaan lang namin kayo na mag-upgrade ng inyong military. Basta huwag kayong mangingialam dito sa aming territory. Yan ngang sinabi ni Super Ate na nakatutok na yung inyong mga missiles, supersonic missiles dito sa amin, 25 areas. Hindi nga nag-react kami ng masama sa inyo. Sabi nga ng armed forces, di anya nakarating sa amin yung balitang yan. Tanong namin anya kay Senator Amy. You see, wala man anya kaming narinig na ganyan. Pero sabi po ni General Browner, ako mismo anya, hindi ko nakita yung sinasabing reports na yan or even the location of these 25 targets. A missile attack is a possibility. Ang isa pong pwede nating gawin is to harden our facilities. We protect our facilities from possible missile attacks. So ganun nga lang po yung yung naging reaksyon ni General Browner. Ang ibig niyang sabihin, palalakasin din namin yung aming defense. Kung baga, may nakatutok na, although wala siyang personal knowledge na 25 areas dito sa ating bansa ang nakatutok na ang supersonic missiles ng China. Nakikita ninyo? Ay supersonic, hypersonic pala.
Takot na si Senator Amy. Natatakot talaga ako habang umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Ang plano, air, at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. You see, kung paniniwalaan natin yung sinasabi ni Amy Marcos, ang nagtitreten po kayo, hindi man kami. Ang nagtitreten yung China. Tapos sasabihin ng China na dapat tayo rito piliin ang right path. Kayo ang wrong path. Kayo yung nananakot. Kayo ang nagtitreten ng regional stability. Pagkatapos kami yung pinagsasabihan ninyo. Yan po yung sabi rito ni China's Foreign Ministry spokesman, Mao Ning. Sabi ni Mao Ning, as we have repeatedly emphasized, this deployment is a regressive step that poses a severe threat to the security of regional countries. Paano naging security threat na this is for our defense? Sabi ko nga mga kababayan, kahit pa iposisyon natin dito mga 1,000 nuclear warheads, walang paki yung China because that is for our defense. Pag sinabing defense, hindi offense. Defense nga eh. Ibig sabihin, hindi tayo mauuna. Pag tayo ay inatake, pinasok rito, re-risk back tayo. And that is the right of every country to defend. Ang gusto ninyo, mahina lang kami para magagawa ninyo kung ano ang gusto ninyong gawin dito sa amin. Maisog pong totoo yung aming Pangulo. Magaling, matapang, hindi po pasisindak sa inyo. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, pinag-utos niya kahapon sa Armed Forces to remain vigilant amid regional threats. Lalo na niya itong issue dito sa West Philippine Sea. So sabi diyan, during his visit to the headquarters of the 11th Infantry Division in Camp Chodolfo Bautista in Sulu, kahapon, the President said the government carried out organizational change, especially creating a task force with a maritime force and a navy to beef up the presence of the Philippine Coast Guard and the police in the area. So tama lang po ito kasi umaali-aligid yung mga warships ng China in Mindanao at dito po sa Visayas. Nandyan nga hanggang ngayon yung monster ship nila. Winarningan ng ating Coast Guard. Sabi ng ating Pangulo, this is what we are doing to keep us more secured, especially here in your area, because I'm sure that there are many instances that we have reports of ships passing through the area. Updated yung ating Pangulo, siyempre, ng mga umaali-aligid na mga warships ng China. Ini-intimidate po tayo. Aali-aligid sila pagkatapos yung kanilang mga agents dito sa Pilipinas, yung mga pro-China politicians at mga pro-China vloggers, sila yung nag-intensify ng mga pananakot. Plus yung mga negosyante na sabi ni Browner, in-infiltrate yung business, yung mga schools natin, pati mga LGUs, in-infiltrate ng China. So sila ang nagpapakalat ng mga fake news. Sila nagpapakalat na yung ating Pangulo, kinakaladkad yung ating bansa sa gira. Ganon ang kanilang mga sinasabi. Tapos ikot sa iba-ibang bansa yung nausog. Ganon ang sinasabi. Nasa Hong Kong na naman nga ngayon, mga kababayan, yung mga nausog. Ayan Hakbang ng Maisog International Hong Kong Chapter. We are ready, no worry. Ang name tag ni Miss Haas, ginagawa na. She's coming too. Free t-shirt printing will be available too. Bring your own t-shirt. What? Maiso gathering with unlimited foods and drinks. When? July 7, 2024, 11 a.m. to 5 p.m. Where? Starverse Restaurant. Pagkatapos may entrance fee na 220 Hong Kong dollars. Bukas po, this coming Sunday, see you there. Naka-advertise na po. Nag-fundraising pa. Ginawang negosyo po, yung nausog, ginawang palabigasan ng mga organizers.
Papunta doon, yung mga nausog vlogger sila, tuwang-tuwa, libre hotel, libre kain, libre pamasahe, baka may pasobre pa. Tama pa? Pagkatapos kami yung iniintriga na mga bayaran ng Palasyo Malacanang ni Lisa Marcos. Maglalabas kayo ng resibo. Di ba? Ang makita ninyo sa amin, invitation. Kami ni Mrs. in-invite ng ating Pangulo, ng PCO, at saka ni Mrs. Lisa Marcos. Bilang pasasalamat sa ating mga health workers, tapos kaming mga vloggers para i-cover yung event. Di ba? Personal naming makita. Kayo itong halangan man yung pamasahe ninyo from the Philippines to Hong Kong, sagot ninyo personal, hindi libre, pati mga hotel. Magkano yung pamasahe papuntang Hong Kong at balikan? Magkano yung hotel dyan? Di ba pa? Tapos siyempre may pa-shopping-shopping pa. So alam na, mga kababayan, kung sino pinupunduan. Ha? Kaya tama yung kasabihan, mga kababayan, dito sa amin, naan matinao, maginibo. Ang ibig sabihin, mga kababayan sa Tagalog, ang mainakusa, yun ang may gawa. Gawain nila. Kaya akusa sila ng akusa. Kasi nga, gawain ninyo. Walang pagkakaiba sa ugali po ng China. Sila yung mainakusa sa atin na nanggugulo, pero sila yung pumapasok dito. Sila yung umabante. Sila ang nangangamkam nang hindi sa kanila. Tapos tayo inaakusa na tayo yung nanggugulo. Nanggugulo daw tayo sa kanilang teritoryo. Paano naging teritoryo ninyo? Nasaan ang inyong ebidensya? Kami may hawak na ebidensya, yung UNCLOS mismo nag-award sa amin, na ayaw ninyong kilalanin. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, so we just have to keep vigilant, to continue to watch what is going on and to make sure that we are monitoring everything that is happening. Sabi naman ng China, as we have repeatedly emphasized, this deployment is a regressive step that poses a severe threat to the security of regional countries. More importantly, it disrupts regional peace and stability and contradicts the collective aspirations of the region for peace and development. We urgently call on the Philippines and other relevant countries to heed the voices of the region and reconsider this deployment. Kaya ang deployment namin po, nandito sa aming territory, sa landmass natin, sa Ilocos nga Nagbabalikatan kami para maghanda kami sa tulad ninyo na pakialamero, pati yung politika namin, pinangingialaman ninyo. Pinasok na ninyo yung LGU, may Chinese na kaming mayor, si Alice Goo. You see, yung key sectors ng aming bansa, in-infiltrate na ninyo. Yan sabi ni China infiltrating key Philippine sectors. Sabi po ni General Browner, mga eskwelahan namin, mga negosyo, pati yung media, pati yung local government units, in-infiltrate ng inyong mga agents, mga Chinese na. Pagkatapos, kayo pa yung may lakas ng loob magsalita ng ganyan sa amin. Sobra naman yung pagwawalang hiya ninyo sa amin. Pero yung aming Pangulong Bongbong Marcos, kalma lang po, diretso lang siya, mga kababayan, sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Filipino. So habang binisita niya yung ating armed forces doon sa Hulo, namigay po siya sa Patikol, Hulo, ng yung dating ginagawa, yung Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks, and Families na affected po ng El Nino. Ayan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat sa ating Special Assistant sa iyong pagpakilala, Secretary Anton Lagdameokis. Yan ang ating pagsisikitan. Nakita na po ninyo at nakilala na po ninyo ang iba't ibang mga cabinet secretary na nandito ngayon, na kasama natin. Ang dahilan po kung bakit marami tayong dala na cabinet secretary, dahil pagka kami ay gumawa ng programa
ang aming approach, ang tawag namin ay whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng bahagi, lahat ng departamento, lahat ng ahensya na sa aming palagay ay makakatulong para maging matagumpay ang aming programa ay sinasama namin sa pagplano, sinasama namin sa pag-implement, pati sa budgeting, sinasama namin para yung buong gobyerno ay nagtatrabaho para maging maganda ang resulta ng aming mga project, ang aming mga programa. Kaya nandito po, sinama ko po, nandito po si Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel, ang Secretary Secretary for Defense, Secretary Gilbert Chodoro. Ito, ngayon ko lang nalaman, ito daw sabi ni Gov Sagur, ito yung pinakamayaman. So, the DSWD Secretary Rex Gatchalian. Mali pala yung inuutangan ko, dapat ikaw. At alam niyo po, yung gumigit na po sa national government, galing po siyang RTVM, broadcast ng RTVM. Maganda ang koordinasyon para maging maganda ang takbo ng aming mga programa ay ang ating DILG Secretary Benhur Abalos. Kakandidato siguro si Abalos po for Senator. First District Representative ng Sulu, Representative Samir Tan. Sa Second District naman, ang ating Representative Munir Arbison, and Kusog Tausug Party List Representative Shirley Tantambo. At ang aking matalik at malapit na kaibigan. Alam niyo po, si Gov Sakuntan at saka ako, matagal na kami magkakilala dahil pareho kaming politiko. Pero yung pagkakilala namin, lumampas na dun sa pagkapolitiko, naging kaibigan ko na talaga si Gov Sakur. Kaya pag sinasabi niya, kagaya sinabi niya dun sa speech niya, sabi niya, wala, hindi kami nahihiya hindi talaga nahihiya humingi yan. Tawag na, kung anong kailangan ni Gov Sakur, tawag yan, tatawag yan. Nabibigay naman natin para naman, maganda naman ang trabaho ni Gov Sakur. Kaya, tama yung sabi ni Gov Sakur na sinasabi, peace and order ang inuna natin. Tingnan nyo naman, naayos naman natin. Maganda ng sulok, iba na. Ang pagka iniisip dati, ang sulok ay iniisip gulo na hindi pwede puntahan dahil yung security, etc. Yun ang mga impresyon lalo na yung tigalabas. Ngayon, iba na. Isa na kayo sa ginagawang tourist spot, isa na kayo sa pinapasukan ng investment dahil nga wala ng gulo, mapayapa na ang Sulu at kaya't magpapasalamat tayo sa leadership ni Gov Sakurtan dahil siya ang talagang nagdala ng kapayapaan dito sa island of Sulu at lalo na dito sa Hulo. Kaya't I'm very, very happy to be here. Because I'm always happy to see my old friend Gov Sakurtan. Ang ating host for today's activities, Batikul Municipal Mayor Kabir Hayudini, ang iba't ibang elected officials na nandito nakasama natin today, ang ating kasama sa pamahalaan at ang pinaka-importante sa lahat na nandito ngayon, na bisita ngayon, kayo ang aming mga beneficiary na tatanggap ng tulong galing sa pamahalaan. Daming tao po. Ladies and gentlemen, assalamualaikum, kaniyo katang. Ikanalulugod ko na makasama kayo ngayong araw mula sa mga magsasaka, mula sa mga di alintana ang matinding sikat ng araw para masaganang ani, hanggang sa mga mangingisda na nakikipagsapalaran sa ating mga karagatan para maganda ang huli. Narito kami ngayon upang ihatid sa inyo ang tulong ng pamahalaan,
umagapay sa inyong pagbangon mula sa mga pagsubok na dala ng El Nino at upang mapakinggan ang inyong mga suliranin. Nais ko rin na personal na iparating sa inyo ang aking paghanga sa inyong mayamang kultura, lalo na sa inyong sining, likha, musika at kaugalian. Mula sa badyo at sawal na ginagamit ng inyong kalalakihan hanggang sa patadyong na sinusuot ng nakarami, hindi maikaila ang inyong angking talento at kasanayan sa paghakabi, pati na sa pag-uukit. Kaya talaga naman nakakatuwa na napanatili ninyo ang kultura na pamana sa inyong pinamana sa inyo ng mga inyong ninuno sa kabila ng mga siklong lumipas. Naway ang tulong na dala namin ngayon ay magpalakas sa inyong mga kabuhayan at magpatibay palalo sa inyong bila isang lalawigan. Kung matatandaan po ninyo, Oktubre noong nakaraang taon, naghatid ng ayuda at iba pang nakakalagang serbisyo ang ating Special Assistant, si Secretary Anton Landameo, at ang ating DSWD Secretary Rex Gatchalian. Matapos ang 9 na buwan, ako naman ang bibisita rito upang bigyang pansin ang kalagayan ng 19 na bayan sa inyong lalawigan na napailalim sa state of calamity dulot ng El Nino. Ayon sa aming datos, mahigit 5 milyong piso halaga ang pananim na nasira dito sa inyong lugar, na ikinalugi naman ng humigit kumulang 912 na magsasaka. Hindi namin kayo iiwan sa pagharap sa pagsubok na ito. Kaya kami ay makakapagbahagi ng ayuda upang makabangon kayo muli at higit pang mapayabong ang inyong pamumuhay. Bilang panimula, 10 milyong piso ang magmumula sa aking tanggapan upang ipamahagi sa halagang tigsa 10,000 piso para sa mga magsasaka at mangingisda sa Sulu na naapektuhan ng El Nino. Sa ilalim naman ng ayuda sa kapos ng kita program ng DSWD, makakatanggap ang mahigit 5,000 magsasaka at mangingisda ng cash assistance na nasa 10,000 piso naman. Mula naman sa opisina ng ating speaker, kasama po dito kaya po ang tawag po namin is whole of government approach, pati House of Representatives, pati Congress, sinama na namin. Kaya mula sa office ng House Speaker Martin Romualdez, meron din lahat ng dumalo rito na nagtipon sa atin ay mabibigyan ng tigli 5 kilo ng bigas. Andiyan na yung mga iba na nakita ko na. Kasama din natin ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na maghahandog sa inyo ng karagdagang makinarya at kagamitan sa pagsasaka. Ngunit, hindi po dyan nagtatapos ang handog namin sa inyo. Kasabay ng pagbibigay namin ng ayuda ay ang magandang balita tungkol sa ating pagsusulong para sa Jolo Airport Development Project. Kasalukuyan na po natin binabalangkas ang lahat ng kinakailangan para masimulan na ang proyektong ito. Nakahanda po tayong 100 milyong piso na paraan nitong project na ito. Sa dako naman ng patuloy na nangyayaring illegal fishing sa karagatan ng Sulu, umaaksyon na po ang ating kapulisan at sa pangunguna ng Sulu Maritime Police Station upang magpatrolya at mabantayan ang ating yamang dagat. Sa ating mga lokal na pamahalaan, patuloy po ninyong suportahan ang ating kolektibong pagsisikap upang maging mas maayos at ligtas ang ating mga minamahal na mangingisda. Mga kababayan, makaasa kayong tutuparin namin ang aming pangakong matulungan kayong lahat, lalong-lalo na ang mga magsasaka, ang mga mangingisda at kayo at ang mga inyong pamilya. Upang naman masabi natin ay may pag-asang makamit ninyo
ang mas maginhawang pamumuhay. Isa sa aking mga sinumpang nung ako'y umupo nasa pagkapangulo ay ang tiyakin na maayos ang kalagayan ng ating mga kababayan na nagsisilbing pundasyon ng ating agrikultura. Hindi maitatanggi na kayo ang nagtatawid sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Subukin man kayo ng panahon at sitwasyon, ginagawa pa rin ninyo. Kayo ang patunay na ang pagtutulungan at malasakit sa kapwa ang susi tungo sa tunay na nagkakaisang lipunan. Tunay ngang sa inyong nakasalalay ang kinabukasan hindi lamang ng ating mga kababayan dito sa sulok, kung hindi pati na rin ang ating mga mamayan sa iba't ibang sulok ng buong Pilipinas. Kaya naman, sa bagong Pilipinas, magiging kaagapay ninyo kami upang mapalago pa ang inyong sektor at mabigyang katuparan ang inyong mga pangarap. Umaasa din ako na makikiisa kayo sa amin sa pamamagitan ng pagiging mas masinop at maingat sa paggamit ng inyong mga natanggap na ayuda. Siguraduhin din ninyo na napapalagaan ang wasto ang ating kalikasan at huwag abusuhin ang paggamit ng ating mga pinagkukuhanan ng yaman. Huwag kayong mag-alinlangan na lumapit po sa tanggapan ng Pangulo at sa inyong mga lokal na pamahalaan na sapagkat bukas po lagi ang aming mga pintuan upang pakinggan ang inyong mga suliranin at hinaing. Sa ating patuloy na pagpabayanihan, naniniwala naman ako na agarang natin maitataguyod ang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa inyong sipag. Mabuhay kayong lahat. Halos every other day mga kababayan may pinupuntang province yung ating Pangulong Bongbong Marcos para sa distribution ng mga ayuda sa ating mga farmers, fisher folks at families. Ganon katindi mga kababayan ang serbisyo ngayon na binibigay ng ating administrasyon. O ito naman po yung 20 pesos per kilong bigas. Yan, look, line up to buy. People line up to buy at 29 pesos per kilo at the Bureau of Plant Industry in Manila. Kahapon po, as the Department of Agriculture has started to sell 29 pesos per kilo of rice at 10 selected Kadiwa centers in Metro Manila in Bulacan under the government's Program 29 aimed at providing affordable rice para sa mga vulnerable sectors. Di ba nakakatawa mga kababayan? Ayun. Ayos na ayos po. Ito naman po sa Quezon City. Quezon City residents flock to Kadiwa store at NIA head office to take advantage of the Department of Agriculture's new program offering rice at 29 pesos per kilo. This pilot program launched in 10 locations across Metro Manila in Bulacan aims to make rice more accessible to vulnerable sectors. Yan ang ating gobyerno ngayon. Walang ejiki po. Lahat kabuhayan ang binibigay. Bigla niyang napasok yung ejiki. Yan man talaga, yung previous administration po, laging bukang bibig, araw-araw, war on drugs na lang, war on drugs. Wala na yata ang ibang gustong gawin. Di ba? Ang resulta po, ICC. Mayroon pa niya Mr. Maravillas, yung plunder. Inansuhan ni Trillanes 6.6 billion plunder case. Kaya tuwang-tuwa si dating Senadora Laila de Lima. Ito na niya ang panahon ng paniningil. Yan po yung reaksyon ni de Lima. Panahon na ng paniningil sa mga kasalanan nila sa taong bayan. Former Senator Laila de Lima has voiced her support for former Senator Sonny Trillanes
6.6 billion plunder complaint against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo. In a social media post Saturday, De Lima wrote, "Panaunan ng paniningil sa mga kasalanan nila sa taong bayan, emphasizing the need for accountability for the alleged wrongdoings against the Filipino people." Ayan po ang post ni De Lima sa X. Di ba? Ito yun naman mag-file si Trillanes. 6.6 billion plunder rap. Talaga niya, Mr. Maravillas. Weather lang. Kung anong tinanim, yun ang inyong aanihin. What you sow, you reap. Ganun lang po. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.